Nag-iisip na daw at unti-unti nang nagigising. Tanggal na ang helmet nito. Welcome back po muli sa aking channel. Kung first time po inyong manood, don't forget to click like and subscribe. Hindi malilimot ang karangalang natamo ni Carlos. Pinag-usapan, super, buong mundo. Parang meron ako idea. Eto na nga. Siyempre, nung mga maiinit na araw na napakainit na talaga ng issue ng pinasukan, talagang lutang na lutang pa nga yung negatibo. Araw-gabi siyang pinag-uusapan. Negatibo siya. Laman ang pahayagan ng social media. Sobra. Kwentuhan sa parlor, sa bangko, sa palengke. Negatibo siya. Hindi malilimot ang karangalang natamo ni Carlos sapagkat 54 all-in-all ang kanyang medals, ngunit ang masakit binansagang uto-uto. Negatibo siya. Negatibo siya. Walang modo dahil na rin sa kapartner nito. Ito na, ngayon napapansin niyo ba? Bakit? Wala nang masyadong negatibo tungkol sa kanya. Uy, hindi na sumasagot? Hindi siya sumasagot. At napapansin pati yung mga picture, hindi na rin siya kasama ng kanyang karelasyon. Papansin mo, nagsosolo na lang yun, karelasyon niya ngayon na binibira. Kahit ano ang gawin, kinaiinisa ng marami dahil anila ipinakita ang self-interest at ulterior motives nito kasi noon, namin na hindi siya totoong fan ni Carlos Yulo. Nag-crush mo na ba siya noon nung nakita mo? Hindi po. And sabi ko, mahal, hindi totoo na fan ako nung nag-message ako. Parang sa akin po, sinabi ko yun kasi parang it's a way to connect. Para po siguro mapansin ko na, oy, fan to, baka mapansin. Parang ganun po. Kitang-kita naman anya at nalalaman ng marami ang kanyang intensyon. Nasa tamang akto at nasa tamang lugar ang kanilang mga kilos at gawi. Hindi sana naging katawa-tawa sa mga netizens at kung ano-ano ang ibinato sa kanilang dalawa. Paano yung problema na personal? Ito na nga, mukhang inaayos na nung lalaki ang kanyang personal. Di ba parang nagpapahimakas na siya? Yes, niregaluhan pa yung father. Meron na siyang mga pagsulong na ginagawa. Kaya napapansin mo, hindi niya na masyado nakakasama yung si babae. Naku, dapat lang naman kasi super nega yung babae ngayon. At saka ang karelasyon, pwede ka umanap araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, pero ang pamilya iisa lang. At sana nga ang intensyong makipagkasundo ay sincero at mula sa puso para sa ikabubuti ng lahat at hindi isang personal na misyon. Ito na, ang sinasabi pa, naku, natanggalan na daw ng helmet. Ay, nabasag na yung helmet? Nabasag na ang helmet na ginto? Ay, naku, malamang. Para nahati na talaga to. Kaya nagkakaroon na ng nag-iisip-isip na itong si lalaki na anong nangyari? Pwede namang gawin ganito. Kasi, pero alam mo, pag nega kasi karelasyon mo, madadamay ka. Ito na nga, ayaw niya nang madamay. Para humihiwalay na. Ano po? Tama ka na siguro. Kasi nakita ko yung last picture nila ito, nung nagtanggap yung lalaki ng award. Parang dun, ang babae, ang dikit ng gano'n. Meron na siyang distansya. Mukhang nasabihan na rin nila, pag ipinagpatuloy mo talagang todo-todo, dire-diretso ka talaga sa ano. Lalo na ngayon, na hindi na lamang siya sa pamilya ang sumisikat. Ayun na. Doon nababahala si lalaki. Na parang kapag may narating ang dalawa niyang malapit sa puso. Na iisa kang umiiyak samantaang lahat ay nagbubuti. Alam Narating na nga, 4 gold medals na ang nakuha ni Eldrew sa Bangkok, Thailand at powerhouse ang mga nakalaban at ang dami sumusuporta sa kanila at walang nega. Dahil mapera na siya ngayon, milyon, daang milyon. Yung ganyang estado ng lalaki, ay papano, maaano na yan sa iba. At saka dumarating sa punto na naiisip mo na ang nagawa mong mali. So nabasag na ang kanyang helmet. Wala na. Yung girl, napasukan natin ang helmet. Dapat yun paalisin. Diba? Hangad pa rin ang maraming na hindi lamang ma-deport, kundi nga matuluyang
persona non grata na si Chloe San Jose dahil sa maraming gawi na hindi dapat pamarisan ng mga kabataang Pilipino. Kaya nakita mo wala na siya sa frame ng mga nega. Yun na lang girl. Yung girl na lang. Okay lang naman yung girl kasi yung girl wala naman siya. Iambang sa atin. Sa bayan. Oo, sa bayan. Yung lalaki kasi ang daming posibilidad na magagandang mga proyekto para sa kanya kung iiwas siya sa negatibo. At saka gintong pag-aari ng ating bayan. Yung lalaki. Yung girl naman ginto ang buhok niya. Diba? Correct. Habang buhay natin maaalala itong si lalaki, itong si babae pwedeng, alam mo yun, isang tabi na to sa mga susunod na araw. Siya ang nakakapagpanega Totoo. Crop top mo nga crop top mo nga ulit. Sino ka dyan? Sino ka dyan? Two-time gold medalist. Bakit? Sino ka? Kalol. Pumutok pa. Ay, nako mga kachika. Sigurado naman po sa mga oras na ito, kayo hindi na mauupo sa row 4. Nakatabi ang babaong basurahan at walang electric fan. Diba naman? Sana nga ay unti-unti nang nagigising itong 2 times gold medalist sa Olympics at tuluyang lumayo sa negativiting dulot ng GF. After all, parehas naman silang nagmula sa simple at payak na pamilya. Chloe's chosen lifestyle, which is very westernized and liberated way, cannot be denied. She already put all her photos and how she projects in front of the public, the way she moves, and of course trying hard now to change her image, but then it is too late for her. Never nang mabubura ang mga pinagpo-post niya sa kanyang mga sokmed. At talaga namang ang hangad ng marami, dapat yun paalisin. Diba? Oo. kaya naman ang pamilya ni Kaloy ang siyang pinupuri because it is better to have little, they have fear in the Lord, than great treasure and trouble therewith.